Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe dito, yes, alam nyo na yung dapat ninyong gawin. At saka, sa mga hindi rin pa man nakapag-follow ng aking FB page, yes, sapat na po sa pag-follow ninyo na mas lalo tayong maganahan at saka maging masaya. So yon. So ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is gawin mo ito para magbago ang partner mong naging cold sa'yo. Yes. So ito mga utol para sa mga humahangad ng pagbabago ng mga partner nila. Okay, yung tipong nag-e-stay pa. Sa Kuya Kiko, nag-e-stay pa ako. Kasi humahangad pa ako ng pagbabago niya, ng pagpanumbalik ng dating siya, kagaya dati. Okay? Naku, napapansin ninyo, nagiging cold na yung partner ninyo, pinabaliwala na kayo, or may, let's say, may iba nang chinachat, may iba nang pinagkakaaliwan na tao. Or let's say, kung ikaw man na babae, yes, may iba na rin siyang babae na pinagkakaaliwan. So ngayon, ito mga utol, kung gusto mo talagang magbago yung partner mo, kasi ito marami nga rin dito na humahangad ng pagbabago ng mga partner nila, pero mali yung gawain. Na yung nagiging resulta ay hindi pa rin nagbabago yung mga partner nila. Ganun at ganun pa rin. Na kung ano yung natatamasa ninyo ng mga pasakit sa ngayon is still the same pa rin yung mga nararamdaman or tsaka nararanasan ninyo. So ito mga utol, sa usapang pagbabago, which is bibigyan dapat natin ng realization yung taong nagbibigay sa iyo ng pasakit. Okay? So question, Kuya Kiko, paano ba natin bigyan ng realization yung isang tao? Ito paulit-ulit ko talaga itong pinapayo. So paano ba natin bigyan ng realization yung isang tao? Sa pamamagitan na kailangan mo munang alisin yung sarili mo sa kanya. Yes, kasi ito mga utol wala pong pagbabago or walang papasok na realization hanggat nandyan ka. Hanggat still pinagpapatuloy mo pa rin yung relationship ninyo. Hanggat nandyan ka kasi at talagang walang realization na papasok sa partner mo, na hindi niya marirealize kung ano yung halaga mo, at saka hindi niya rin marirealize kung ano yung mga pagkakamali niya, dahil still nandyan ka Hanggat nandyan ka kasi utol, ay magkakaroon at saka magkakaroon pa rin siya ng kampante. Kampante siya na nandyan ka lang, na kahit may nagawa siyang kasalanan, na kahit nagiging cold na siya sa'yo, na kahit wala na siyang pakialam sa'yo, ay nandyan ka pa din. So paano mo mapaparealize yung lalaki? Diba? So wala kang ibang gagawin utol kundi mag-pull away ka. Okay? Kung long distance man is gawin mo yung no contact rule. Kailangan muna is bigyan natin siya ng takot for the meantime. Naipakita talaga natin na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Dahil ito mga utol kapag nakagawa ng kasalanan yung partner mong lalaki, na let's say niloloko ka na niya, nagsinungaling na siya sa'yo, na yun na nga puro pasakit yung binibigay sa'yo, and then ikaw is inaaway mo siya, pero still kapag nandyan ka pa din nag-e-stay sa kanya, mababasa ka ng partner mo na ikaw itong may takot na mawala siya. That's why hindi mo siya mababago sa ganitong pamamaraan utol. That's why hindi siya nagbabago. Dahil wala nandyan ka pa rin naman kampante pa rin siya. Hindi mo man lang siya binigyan ng kirot. Hindi mo man lang siya kinurot. Hindi mo man lang talaga siya binigyan ng konting takot. Kahit konti lang utol. Mabuti pa nga sa kanta, kahit konting pagtingin, di ba? Pero sa konting pagbigay ng takot is hindi mo magagawa. Yes, kung gusto mo talaga utol na ipakita na wala kang takot sa partner mo, mag no contact rule ka or mag pull away ka muna. Again mag pull away ka muna kung magkasama kayo. Mag no contact rule ka kung magka long distance kayo. Once kasi na mawala ka for the meantime utol, ay mabibigyan mo talaga ng curiosity yung partner mo. So ito uulitin ko, which is nasabi ko na ito dati Once na maku-curious yung isang tao,
Walang ibang papasok sa kanyang isipan kundi ikaw at ikaw. Okay? Ikaw at ikaw itong umiikot sa kanyang isipan. Okay? Marami ng questions din. Na magkakaroon ng kaguluhan sa kanyang isipan. Na uy, bakit kaya nangyari to? Bakit kaya siya nawala? Bakit kaya siya umatras? Bakit kaya hindi na siya sa akin nagpaparamdam? Okay? So ibig sabihin maraming bakit. Maraming questions. So ngayon, sa mga katanungan niya na yon is wala siyang validations na nakukuha or kasagutan na nakukuha galing sa'yo. So dahil dito utol, sa mga katanungan niya na yon na gumugulo sa kanyang isipan na wala siyang nakukuhang sagot ay siya na itong sasagot sa kanyang sarili. Na uy, bakit kaya umatras siya? So ngayon, ang isasagot niya sa kanyang sarili ay dahil nga siguro sa nagawa kong kasalanan. Yes! Ganun po utol. Dahil nga siguro sa nagawa ko nga pagdulok ko sa kanya, dahil nga sa pag-asisinungaling ko sa kanya, dahil nga rin siguro sa pagbabaliwala ko sa kanya. Yes po, sa lahat ng katanungan niya na yon is masusulba niya rin utol sa pamamagitan na siya na mismo yung sasagot sa mga katanungan na yon. Once na nasagot niya na yon utol, dyan na po natin nasasabi na nare-realize niya na kung ano yung mga kamalian niya, kung ano man yung mga nagawa niya sa iyo dati. So 'di ba? Once na may realization, okay? Yung hinahangad mo na resulta na pagbabago is makakamit mo na utol. Once na mabigyan mo siya ng realization. So paano ba natin mabigyan ng realization? Sa pamamagitan talaga na umatras ka. Hanggat nandyan ka kasi utol, walang nangyayari, hindi ka umaksyon, nananatili ka pa rin sa kanya, kasi ito talaga yung maling gawain ng mga karamihan, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nag-e-stay pa sa relationship habang naghihintay ng pagbabago. Pero ang sagot, di ba? Nagbago ba? Wala. Dahil nandyan ka pa rin utol. So ang tanging solusyon po ay umatras ka. Ang tanging solusyon po dyan is tanggalin mo muna yung sarili mo sa kanya. Umiwas ka. Huwag kang magparamdam. Hahayaan mo muna siya hanggat humantong siya sa pagkakaroon ng realization. Di ba? Una sa lahat is papasok yung curiosity. Once na maku-curious siya is yung kasunod nito ay realization. Okay, and then ito na. Once na marirealize niya kung ano man yung mga kamalian niya is pwede niya na itong baguhin kung ano man yung mga kasalanan niya. Yes, na siya mismo ay kusa na babaguhin niya yung kanyang sarili. Na dahil pala sa mga ganitong gawain ko, umaatras yung babae sa akin. So babaguhin ko ito. Yes, utol. Yung isa pa dito is marirealize niya rin kung gaano ka-importante sa kanya. Uy, napaka-importante ng babaeng yun. Sa kanya ko lang naramdaman yung totoong pagmamahal. Yes. Marami po talagang papasok sa kanyang isipan hanggat wala ka muna. Kasi neutral eh. Walang gumugulo sa kanya, which is balance utol. Hinayaan mo muna siyang makapag-isip ng maayos. So ito mga utol, trust me. Once na ma-realize niya kung gaano ka rin kahalaga sa kanya, lalong-lalo na yung mga kamalian niya, siya ito mismo na kusa na babalik sa'yo. Nahihingi siya ng sorry, magmamakaawa, suyuin ka, luluhod pa sa'yo para hindi ka lang mawala. So ngayon, once na magawa na ito ng partner mo, naging submissive siya. And then ikaw ngayon itong nagtagumpay. Which is ito na ngayon, yung hinahangad mong pagbabago niya ay nakakamit mo na. Okay? So yun lang po utol yung mga tanging paraan na dapat ninyong gawin para kung gusto nyo talagang magbago yung mga partner ninyo na naging cold na sa inyo. So yun lang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. Ingat kayo ha, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.